A. Boy Abunda. Athena, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Kasalukuyan po ay kami nasa Park Lane Hotel dito po sa kanilang high bar. I don't know. Gaano ka nakatagal dito sa Hong Kong? 8 years na po. Talagang mula't umpisa ay pangarap mo mag-perform sa abroad? Actually po, iba po yung pangarap ko. Pangarap ko maging doctor first. And then when nag-high school po ako, parang gusto ko maging police. Police? Opo. Ay, ang ganda. Opo. And then, paano ka napasok sa musika? Yung papa ko po, lahat po sila magkakapatid. Singers po sila. And then, yung sa mother side ko naman po, mga musician, playing instruments po. Oh, talagang buhay na buhay ang musika sa inyong pamilya. Did you join contests? So when Opo, you were since younger? 9 years old po. So anong yung mga hindi mo malilimutang karanasan bilang kontesera? Yung palagi ko po kasing kalaban yung papa ko sa singing contest. Oh. Opo, kami pong dalawa yun. So sumasali rin ang papa mo. May mga panahon na nananalo ka, natatalo? Opo, minsan po ako yung panalo, minsan po si papa yung panalo. Okay lang. Opo, okay lang po. At least sa amin pa rin po yung prize. Paano ka nakarating dito sa Hong Kong? Nag-apply po ako. May agency po dito, tapos kumukuha talaga sila ng singer from Philippines. Di nakarating ka na dito sa Hong Kong. You know, let's talk about the best and the most challenging moments in Hong Kong. Yung the best po kasi, ngayon po, nakakakilala ako ng mga iba-ibang lahi. Yan. Tapos nakakanta po yung iba-ibang genre. And the most challenging po kasi yung mag-fit in din. Mag-fit in saan? Doon po sa parang music nila. Kasi iba po kasi yung sa mga foreign, tsaka yung mga Filipino. Sobrang iba po nila pagdating sa culture. Sa standards po. High standards po sila pagdating sa... high standards. Opo. Ang expectations ng foreign audience, mataas. Yes. Opo. Dahil sa mataas ang standards ng foreign audiences, ano yung ginagawa mo? Iniiba mo ang repertoire? Opo, exactly po. If they want jazz, I sing jazz. If they want hip-hop, I sing hip-hop. Oh, talaga? Opo. Lahat yan inaral mo? Lahat po. Okay. May mga nagsasabi naman na pag nagustuhan ka ng mga foreign audiences, expressive sila. Yes, opo. Minsan ganun po kasi syempre, hindi naman po natin maiiwasan na may discrimination. Pero okay naman po. Pagka nagustuhan ka nila, talagang gusto nila. Alam ko itong segment ng ating programa ay you're supposed to ask me questions. Okay, I have few questions po. Sige. Yeah, boy. Okay. Since matagal na po kayo sa industry, marami na po kayo nakakasama, like yung mga artist, ano pong dapat meron sila para maging love sila ng masa? Ang unang pumapasok sa isip ko, kahit hindi sa masa kahit pag nasa entablado ka lang, Hong Kong man o sa Maynila, importante na alam nilang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Ako gusto ko bilang manager, I like artists are hungry. Gusto ko yung pag kumakanta sila ng awitin, parang it's the last song they're going to sing in life. Yung walang ibinabalato na bawat hinga, bawat tingin, bawat note ay ninanamnam. So gustong-gusto ng masa yon. At saka, aside from loving it, aside from hunger, you have to work hard. You really have to work hard. Sige, isa pa. Okay. My second question will be, ano pong dapat gawin para malaman mo kung ano talaga yung para sa'yo? Sa umpisa, palagay ko tama yung nag-experiment ka. You go to as many genres as possible. Lalo na noon. Pero meron ngayon, alam nila kaagad kung saan sila. Alam nila kung they want to go to jazz. Opo. Di ba? Meron ganun. Ngayon, Pero na-expert yung na mga na-manage kong singers noon, nagdaan talaga sila sa nagpa-pop hanggang dinadala sila kung anong genre. Oo. So don't be afraid to experiment, to go on an adventure, looking for your musical identity. Importante yun. Okay, let's go to your third question. My third question, Tito Boy, will be, ano po ang dapat na maging characteristic mo para maging iba ka sa lahat ng artist? Ang nakakasagot niyan, ang singer. Kailangan talaga meron kang tinatawag na differentiator, equity. Kailangan meron kang kakaiba na ginagawa na hindi ginagawa ng iba. Para panoorin ka, you have to discover that. What makes me different? It can be physical, it can be in the music,
It can be in the style. So kailangan meron kang identifying mark na iyo lang. Your fourth question. My final question, Tito Boy, will be, ano pong maipapayo nyo sa mga artist na nag-build pa lang ng kanilang image? Sa mga bago po. Enjoy the ride. Enjoy the journey. At huwag masyado mareklamo. Show up. Show up and be present. Do not be afraid to commit mistakes. Kasi lahat ng yan will push you to the next level. Do not be afraid. Do not be afraid to succeed. Do not be afraid to be your best. Wow. Di ba? Naku, maraming salamat, Athena. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Tito Boy. Kapiranggot lang, I will survive para sa pagtatapos ng ating pag-uusap. I will survive. Oh, as long as I know how to live, I know I'll stay alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give, and I survive. I will survive. Hey, hey. Maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Wow, for your time, for your music, for your talent, Salamat. for your beauty. Thank you po. Maraming salamat, Athena. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig.